Tita El, what to do? Ang entrada ng bagong taon ay not so good to me. Nagparamdam na kanina si Judith sa aking loan. Ayan. Sa katulad ko na minimum wage ang sinasahod at may umaasa pa sa akin na kapatid para sa pag-aaral, kulang na kulang po talaga kaya kinailangan kong mangutang ng pera. Bala ko po mag-abroad na lang. Baka doon sa ibang bansa ay swertihin ako. Happy New Year and more power sa True FM. Nangangarap ng kaginhawahan sa buhay, Melay. Paano nga ba, Melay, kung nagpaparamdam na si Judith dahil sinisingil ka na, magkano ba ang porsyento kapag hindi mo nabayaran? Hindi ba pwedeng yung tubo muna? Kasi di ba yung ibang loan na companies, yung tubo muna, parang sa credit card, yung tubo muna yung babayaran mo, hindi muna yung kabuuan ng loan, di ba? Actually, ang hirap talaga kapag ikaw ay nangungutang. Hindi lang yung basta loan na ganyan. Pero kahit sa mga kaibigan, di ba, ang hirap talaga niyan kapag meron tayong utang. Lalo na sa mga ganito, di ba, na companies. Kasi hindi mo ito matatakasan talaga, madedemanda ka, papadalhan ka ng sulat. Yung iba talaga tinatawagan pa yung kaibigan mo, yung mga nasa phone book mo para pahiyain ka lang. Diba? Or para pakisabi po kay Keme, pakisabi dito po kay Melay, nabayaran na yung utang niya. Alam niyo yun, parang sobrang hassle at kahihiyan. Pero, paano nga ba mababayaran ang utang? Baka naman, okay, minimum wage earner tayo. Naiintindihan ko rin na grabe! Talagang kahit na anong gawin natin minsan, no, meron tayong mga unforeseen expenses, lalo na ikaw, sabi mo pa ikaw ang nagpapaaral sa kapatid mo. Ang tanong, meron bang ibang magpapaaral sa kapatid mo? Baka naman matalino si kapatid at makakuha ng scholarship sa school na pinag-aaralan niya, baka lang naman. Or bakit hindi mo subukan, Melay, ganito? 'Di ba, nakapag-loan ka na. So, paano mo siya babayaran? Ganito minsan ang nangyayari. Ako si Melay, kunyari. May utang ako. Naniningil na yung loan doon. Ang gagawin ko naman, mangungutang ako sa kaibigan ko, ipangbabayad ko kay loan doon. Tapos, pagka naningil na si kaibigan ko, mangungutang ako ulit sa isa ko pang kaibigan para lang ibayad sa kaibigan ko. At pag naniningil na naman yung susunod ko kaibigan, mangungutang na naman ako sa isa pang kaibigan para mabayaran lang. Alam niyo, hindi na tayo natatapos doon sa cycle. Siguro, bukod sa maraming prayers, maghanap tayo ng kaibigan na naiintindihan yung sitwasyon mo na okay, eto papautangin kita, pay when able, pero pakiusap ko sa'yo, sana na-settle mo na lahat ng babayarin mo para hindi ka na na-stress sa buhay. Alam nyo ba na yung mga utang-utang na yan, malaki rin ang epekto niyan sa mental health. Am I right, Doc Camille? Yeah, see? May bago na naman siyang side na pag-uusapan mamaya. Pero totoo po yun, mga kapatid. Ang lakas, maka-anxiety at sobrang ma-affect ang mental health nyo kapag marami kayong utang. So, paano natin ito maiiwasan bukod sa wag tayong umutang? Bayaran ang mga utang, tapos Melay, baka naman ikaw ay magaling sa mga selling-selling. Magluto ka ng mga breakfast or snacks para ibenta sa mga katrabaho mo. O pagkatapos nun, yung tubo, ipunin mo para maipambayad mo sa mga pinagkakautangan mo. Yung sinisweldo mo, di dun mo nakunin yung pagpapaaral sa kapatid mo. Yung kapatid mo, kung medyo may edad na, baka naman nasa 18 na yan, baka naman pwede mag-working student na, because Melay, tandaan mo, meron tayong tinatawag na messianic personality. Alam ni Doc Camille yan. May tinatawag tayong messianic personality. Yung feeling mo, pasan mo yung buong daigdig para kasi Sharon Cuneta. Okay? Pero isipin mo na hindi mo kakayanin yan lahat. One day, it will take a lot of toll sa iyong mental health. Isang araw makakaranas ka ng burnout, isang araw mahihirapan ka, isang araw magme-mental breakdown ka na. Huwag na natin paubutin sa ganon. Gumawa tayo ng ibang paraan para hindi na tayo mag-lead sa ganon because ang mahal po ng gamot. Sobrang mahal ng gamot. Huwag na tayo umabot sa ganon. Gawa natin ang solusyon. Kung mas may edad na yung kapatid mo, o di magtulungan na tayo, di ba? Para kahit papano,
hindi ka nababaon sa utang at nakakaahon kayo sa hirap. Gusto mo mag-abroad? Give it a shot. 'Di ba? Why not? Pero sana maganda yung mapapasukan mong trabaho ron. Sana hindi ka racial discrimination and all. Sana maging okay ka kung mag-a-abroad ka. Walang masama na susugal. Basta, always remember your goal, kung bakit ka nag-abroad, kung bakit ka nagtatrabaho sa abroad. At para naman sa iiwan ni Melay dito sa Pilipinas, hindi po komo nag-abroad, mukha na siyang alkansya sa paningin nyo. Sana tandaan nyo rin po yan na hindi po madali magtrabaho sa abroad just because nakatikim sila at nakalanghap ng konting snow na malamig doon o kaya naman ang daming buhangin doon sa pinuntahan nila. Okay? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.